What's up? Andito ulit ako. EJ, motherfucking power. Kagagaling na sa gym. Um, simulan na tayo ng bagong imamarathon. Andito tayo ulit, MC Marathon. Ang imamarathon naman natin ngayon ay ang Isabuhay 2025. Mula sa pinakaunang laban hanggang sa so on and so forth. Hanggang sa umabot tayo sa finals dahil grabe yung Isabuhay ngayon, no? Do hindi siya ganun ka-big name yung mga kasali, pero kapanapanabik pa din. At hindi mo alam kung sino yung magcha-champion talaga. Hindi mo alam, napaka-unpredictable eh. As in, kala mo si ganto na yung magcha-champion. Or si ganto na yung pinaka-alpha sa kanilang lahat. Tapos biglang mababali eh. Masisilat bigla. So, ito yung kagandahan sa Isabuhay ngayon. It's anybody's game talaga. Hindi katulad ng mga past Isabuhay na sobrang obvious na kung sino yung mga makakarating sa top of the food chain. Yung ngayon parang tangina. Hindi ka pwede talaga magpaakampante dahil pwede kang masilat. Ganun din yung pakiramdam nung nag-Isabuhay ako last year. Yeah, yun. Shoutout sa mga nanonood ngayon, kay Neisu Anigre, kay Michael MF Bautista, kay Mehmet Hayudini, kay Andre, at kay Charles with a question mark na nanonood from Greenland. Habang nasa gym daw. Mag-iingat ka. Focus pa rin sa pag-gym. Kailangan safe pa rin. Yan, ang papanoorin natin ngayon ay ang pinakaunang laban ng Isabuhay 2025, ang Katana versus 30. Ang nakikita ko sa matchup na to, itong matchup na to pwedeng pang main event to sa Motus. Pero masaya ako na nangyari siya sa flip top dahil sa big stage sa mangyayari, mas kailangan nilang i-level up yung material nila. Yun. Parehas tong top tier ng Motus at up and comer ng Flip Top. Parang magandang laban to kasi mag-aagawan sila sa spot. Hindi lang sa spot para umabante sa Isabuhay. Spot din para umabante sa ranking sa Flip Top. Sinong sa kanila yung mas makakakuha ng next na big name na pwede nilang makalaban. Yun, parang match na match to. Ito yung parang ang hirap tukuyin kung sino yung underdog, kung sino yung favorite. Parang walang mas alpha sa kanila. Parang pantay sila pareho. Yun, simulan na natin. Pasig City para sa ating All Isabuhay lineup ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng bumiyahe ng napakalayo para sa event natin to. Shoutout sa lahat ng kanina pa nakapila, mga 4-5 oras na sa napakainit na panahon. Flip Top magingay para sa parating natin unang laban ng gabi. Unang laban pala ito ng gabi, saktong-sakto. Flip Top 2025. Ang kagandaan sa unang laban ng Flip Top, hindi pa masyado mataas yung expectation ng mga tao. So, madali silang mapahype. Ako, namimiss ko maging pangunang laban sa Flip Top. Namimiss ko yung energy na gano'n ng tao. Napakadaling i-please ng crowd pag unang laban ka ng event. Shoutout sa lahat mga represent collab natin. Daming bagong disenyo, silipin yan. Ito, Flip Top High Minds. May hoodie pa na ito, may bagong t-shirt din. Silipin yan, online bago magkaubusan. At lahat ng mga represent collab sa lahat ng tulong at suporta. At sa kanan ko, galing pang Davao City, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay 30. Yun, shoutout nga pala Motus Spotting League. Siyempre, Unknown, Crown Manila, Flip Top sa Maguinao, siyempre, Law of Guys, and kay OG Mac Team. So, Prema Trace, yan.
Shoutout sa pearls niya. Shout sa kaliwa naman, Las Piñas City, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Katana. Baba ng level to sa akin, tatapat mo na agad. Masyadong mataas, sinakit mong palabag. Kung nainda mo yun ang taga-duet kasama ang mga tsahin na nasa Facebook. lula sa pag-apak paangat, ang di mo kayang indahin, sakit ang yung paglagapa. Alas, Stop, Seven Hands, Mongol Room, Notorious, salamat sa Black Manila. Okay, salamat. So ang nakikita ko sa matchup na to guys, isang technical pagdating sa wordplay at isang technical pagdating sa punto. Ako, para sa akin, mahirap talunin ng wordplay yung bawat punto. Pero tingnan natin kung anong klaseng mga material yung dala ngayon ni 3D. Dahil pag nahanap ni Katana yung magandang punto na mababasag si 3D, that's it. 30. Shoutout sa lahat ng MCs rin na bumiyahe na napanglayo para sa event natin to, para sa lineup natin. Shoutout sa Crown Manila, shoutout sa Black Manila, lahat ng mga represent collab ulit. Nanalo ng coin toss si 30, pinili niya mauna si Katana, tig 2 minuto dapat, 5 ang hurado natin, pakinggan natin, unang banat, isa buhay 20-25 seconds side 14, Katana. Katana. Yo! Sabi ni Harlem, talim daw ipakita ko, wag daw kalibugan. Kasi itong isang buhay na ang test. Itong dayo makakatikim ngayon ng talas na parang bolo ni Andres. Nung nalaman kong ikaw kalaban, tinanong ko na kaagad kung kailan ba ang next. Kasi alam kong mabilis ko lang tatapusin to na parang first time ko sa sex game. Deserve ko ba mag-isa buhay? Siguro, nang masubukan ang aking kapasidad. Eto, laglag sa first round last year, tas kasali ulit. Sana all, paboritong anak ni God. Sinasamantala mo grupo mo dati si Enigma. Grabing abusado naman, tol. Pero mahiya ka naman, uprising na sila. Ikaw na lang yung ampon. Ano nga alam mo? Hindi na kita sasaktan kasi magkaibigan tayo. Mga pinagdaanan, madami pre. Gago si Optimus nga, tsaka si Megatron, mag-best friend dati eh. Totoo naman eh. Tingin mo deserve mo? Isa buhay, ako pa yung opponent. Tanga, 3 laban mo last year, isa lang panalo. Puta, talo ka pa sa comment. Hindi na. 3 laban. Sino mga nakalaban niya last year? Oh, si Romano, MP3, tsaka si Zaki. Kay MP3 lang siya nanalo. Pero madami nagsasabi kay MP3 daw yun eh. Hindi na to tulad nung sa Motus na nagawa mong mag-champion kasi mga kasali ay bagito. Champion ka, ulol, lahat ng kasali nun, isa lang ngayon ang stilo. Nung nalaman niyang tinapo, ito yung panay wordplay lang yung dadalhin niya dito, kalahati ng strategy at techniques, kopya na lang kung kani-kanino. Pansinin nyo, nag-iilonggo accent na din yan pag nagjo-joke. Nakala niyo yung normal, di pa Bisaya gumanap. Pag punchline ng joke, pinapapangit yung muka. As if naman yung normal, hindi pa yan sapat. Tingin nga ng muka, okay na yan, nakakatawa na yan. Ang sarap mong masapok, huwag kang ganto ng ganto. Mukha kang di nakainom ng gamot o tistit. Sinubukan din mangupal, laban kay Saki, kaso epic gagi ang kulit. Magkabit daw ng tempered glass kasi Muslim. Tas biglang binawi lang ulit. Anong respeto sa mga kapatid nating Muslim? At bigla kang tumutupi. Na-realize mo din no, na sa Mindanao ka uuwi. Ang ganda ng silip ng angulo. Ang witty rin ng joke niya. Daming bloopers, mag-wordplay ka na lang. Buti pa doon medyo naiinggit ako. Isipin mo, naisip mong kabaliktaran ng FTITF, meron pa bang mas gifted sa'yo? Pangalan mo pa lang eh, obvious na. Paano ka pa mangunguna sa ating battle? Kung ang hinahanap dito ay kampiyon, etong third di yan magmamater. Natinig mo yung wow? Hindi ko gusto yung last line na yun, corny yun.
Pinakita ko lang yung atake ni Abnoy. May sense sa pandinig, pero sa panlasa, ni hindi ko gusto yung amoy. Yung wow na yon, respeto lang nila sa wordplay. Kasi nag-effort ka na, boy, pero hindi ibig sabihin hindi ka na badoy. Badoy ba din? Tangina mo, tunog motus. Di talaga natututunan yung swag no? Ganyan ka na, badoy, hanggang maging lolo ka. May hangganan lahat ng pagsisikap, kahit yung ibigay mo todo pa, hindi lahat nadadaan sa sipag. Tatakbo sa ukot, imong bobo ka. Kung walang X-Factor, ibig sabihin, walang special sa formula. Hindi na to yung katanang napanood mo nung ahon, na nag-exhibition lang kay Harlem. Ayoko na ng debatable, ayoko na ng panalong alanganin, pero huwag ka mangamba kung iisip mong mag-isa ka bilibing ko sa ilalim. Huwag ka mag-alala, sa buhay to, 4 kayong makakatikim sa akin. Ang ganda ng round 1 ni Katana. Ang ganda ng mga tinalakay niyang angle, parang diniscredit niya yung pagiging champion ni 30, yung style ni 30. Andun na lahat. Ang ganda ng ender niya, sobrang unique. Ang gandang ender yon para sa unang laban niya sa Isa Buhay. Yeah, parang banta sa mga sa mga iba pang asali. Solid na round 1 para kay Katana. Tingnan natin yung round 1 ni 30. Tunog motus daw. Ulol ka ba amin? Hindi siya namin katunog kasi ikaw lang bulol sa amin. Ang yan. Ginaya ko daw accent ni K-Ram na Ilonggo. Sinisiraan ako ng dati kong katandem. Ni minsan ba sinita kita nung ginaya mo yung Arnie Harlem? Upal. Game? Medyo off yung rebuttal niya. Pero tingnan natin yung mismong material. I mean, hindi ganun kahina yung rebuttal niya. Hindi lang malakas yung sapak. Magkaibigan pinagtapat. Solid sir, magkahanay inilatag larong solitaire. Pagmumukain mo kung tanga dito, hoy berhel, kung ipapalabas mo na yung 3, idiot, all is well. Lagi mo pang pinagmamalaki na mas malaki Hindi ko gets yun, hindi ko gets. Hindi ko pa napanood yung 3 idiots ang bag mo kay Class G sa Motus. Kesyo bright shot mas clever, gago lines mo pang hater. May kanya-kanya tayong papel, berhel. Mind your own paper. Talunan ka nga sa Motus Ay, baka magyabang. Nasa flip top, undefeated at smooth yung daloy, boss. Nakakalimutan niya atang undefeated din si Shaboy. Pwes yung 4-0 mo, mag-fade away. Ngayong 30 binusisi, dadalhin mo tong 4-1 parang jersey ni Nowitzki. Katana, parehas tayong produkto ng Everready pero tira ko no cap. Tila ba bone thugs, lampake kung may AAA ka sa pangalan ako'y di nalulobat. Baliktad yung mangyayari sa nabuo ko na senaryo. Inuna ko yung John Wick bago tuluyan kanyang aso. Ngayon tayo mag-ubusan ng... Inuna yung John... Sino kalaban niya? Na parang affiliated kay Katana. Yeah, parang lang. Di ko pa maramdaman yung round ni 30 dito. Tsaka parang ang dami niyang reference na hindi ko magets. Tsaka yung pansin ko malakas yung delivery niya pero yung sulat niya hindi umaakma Parang kulang yung sulat niya. Hindi madala ng delivery niya yung sulat niya. Yun yung problema. Tingnan natin. O yung John Wick bago tuluyan kanyang aso. Ngayon tayo mag-ubusan ng bala. Tsak lagay mo delikado. Bagsak neto, hachiko, mamamatay ng walang amo. You should step up to the plate. Ngayong life mo at stake. Kung sikat, patay sa stab. Yung senaryo, pat stay. Veteranong aktor pagdating sa shooting. 00 blank tape. Wala nang cut. Tapos ka sa akin, one take.
Natamo niyang damage, sobrang savage. Walang silbi ang band-aid. Kung buhay mo ay God's creation, pues yung death mo man-made. Astang tirador yung 3. Kalahati lang naman ng 6. Bitter sound na low life. Trigger bounce pag on-site. 3 to 6 nga yung transition. Ang middle ground ay 4-5. Kung usapang mano-mano, tsak sa punch mananamlay. Ito'y pang twice kung isa buhay na magiging once upon a time. Kaya sa nakabeto'y all in Brad. Sa alphabet sa corning walk. Magkapatid at ang kapalit ay masasakit na solid job. Landas mo natatahakin. May nakaset na bomba trap. Armas ko sa'yo ay written pero patay ka on the spot. Mapapakapaka katana patama sa baga sa pagkadabara katana talata tsak mapapasabak ka sa paglatad sapagkat sasapat tatakagan wala nga awat para banayan karapat dapat ka banahangaan kanyang galawan paparatangan ka ng katangahan para madaay agad magtawanan. Props sa sa flow na yun. Ang ganda, ang linis, ang ganda. Ang ganda nun din nung dulo. Di nyo ba pansin yung scheme? Isang bawi lang ginamit. Pinanis at same play. Pinakitaan yung AAA. Ginawa ng A-game. Ano crowd favorite to? Sige, sa'yo ang crowd, sa akin ang judging. Sa'yo ang tempo, sa akin ang lyrics. Sa akin ang bars, sa'yo ang gimmick. Humor mo sa fighting spirit. Yay kontrapelo ng yung estilo na may taglay na lirisismo. Kasi oras na yung ora mo mamatay, patay ka ora mismo. 1-0. Round 1. Ang problema ay 3D. Nahihirapan yung crowd na ma-absorb. Ako, nahihirapan din ako ma-absorb yung mga sinasabi niya. May mga nire-referensya na hindi ganun kapopular or masyado ng rich yung iba niyang reference. Ayan, while si Katana, simple lang, straight to the point, sumasapak agad, diretsuhan kung ano yung gusto niyang ipunto kay 30. Ang ganda sana, sayang, ang ganda sana ng delivery ni 30, ang ganda ng conviction niya, pero hindi nun madala yung sulat niya. Kasi minsan, kayang i-cheat code ng delivery mo yung mid na sulat. Pero ang nangyari kay 30, ang ganda ng delivery niya, pero hindi madala yung sulat. Hindi madala ng delivery niya yung sulat niya. Kailangan ko ibigay yung round 1 kay Katana. Though sobrang lang to, hindi ganun kalaking lamang. Hindi rin siya ganun kadikit. Lamang si Katana, pero hindi ganun kalaki yung lamang. So tingnan natin yung round 2 ni Katana. Yo! 1-0 daw! Kasi unang laban din to. Knowing na unang laban din ng gabi to. Dapat hype mo yung tao, ma-hype mo yung tao kasi excited yung mga yan Madaling mapahype yung mga yan. Pero yung nangyari kay 30 parang hindi masyadong nagre-react sa kanya yung tao. Doon nagkaroon siya ng moment, yung magandang flow niya, pero kulang yun. Tingnan natin yung round 1 ni Katana. Round 2 ni Katana. Yo! 1-0 daw! Tangina mo? Autistic ka ba? Ang sarap batukan to. Isa na nga lang yung malakas mong haymaker nagsigawan kasi inutusan mo. Ako! Oo nga. Todo bars! Yung ender, galit na galit. Talagang OA kang gago ka. Init ng ulo sa akin ng puta. Nung March, okay pa tayo Dati lagi kami niyang magkausap hanggang umaga. Kasi kaibigan kong matalik to. Nung kinasa yung laban, wala ka ng kibo, sinubaybayan mo na lang yung my day ko. Eto na pala yun ang uubos ng Tagalog. Shit. Galit-galitan sa mga taga Manila yung galawan. Nagwa-wordplay ng Maynila ang nilamayan. Kahit taga Cavite yung kalaban.
Mahiya kayo sa Bisayang nagtagalog buong battle. Nananahimik kami dito, putang ina mo, bakit gusto mo kaming garahin? Punta-punta ka dito, tapos pag nagtagalog ka, utang na loob pa namin. Hindi, alam ko yung galit mo sa amin, di lang yan basta OA na galawan. Alam kong may dinadamdam ka, malamang sa malamang, hindi naging okay kabataan. May mga bagay kasing sa Metro Manila lang pwede nun eh. Kaya mo kami hine-hate kadalasan. Hindi mo pa nararanasan tumawag sa 8-7,000. Tinawag nyo akong bisakol. Mangmang, abate ka lang. Parang kami lang may kasalanan. Kami agad mapang maliit. Sisihin mo din kaya yung mga sinaunang Bisayang pumunta dito bago agad yan mag-isip. Pinakisamahan namin sila ng maganda. Ang turing sa puso, kadikit. Tapos bigla na lang isang araw, naisipan nilang magsuot ng kubong masikip. Tama ba yon? Tama ba yon? Gago ka? Minsan pa yung kulay ang kulit. Hindi naman Lakers, bakit yellow at violet? Tama ba yon? Ano yun, sapin-sapin? Tumatad ngayon ng jokes dito si Katana. May ibang off pero may ibang mabenta din naman. Seryoso? Proud Bisaya ka ba talaga? Kaya mo yung ginagawa? Talaga? Sige, tanong. Ba't nung nalaglag ka kay Romano sa una mong pagsalang kasi masyado kang paawa, pagbalik mo dito laban kay Saki, wala ka nang isang linya tungkol sa pagiging Bisaya? Bakit? Bakit? Kasi wala nang palakpakan? Napilitan kang magbago? Binabash ka na sa comment? Paawa ka daw masyado? Mukha bang pinapunta ka dito para lang manlimos ng simpatsya ng mga tao? Yun lang ba essence ng pagiging Bisaya? Magpaawa sa entablado? Nabash ka lang! Slow burn. Yung style talaga ni Katana, slow burn. Nagbi-build up yung emosyon. Ganda. Yung Mindanao shit, iniwas. Nabash ka lang! Yung Mindanao shit, iniwasan mo na. Yun na nga lang nag-iisang identity mo sa liga, binitawan mo pa. Di mo ba kayang maging malupit lang na Bisaya? Yung paawa lang yung tatanggalin. Di ba pwedeng, di ka lang mangukonsensya, pero Bisaya ka pa din. Paano mo babaliin yung Katana? Paano mo babasagin yung talent? Yo, what's Eto up, MC Marathon. Bisaya at paawa, hindi mo kayang baklasin. Si Mindanao. Ito na nga pala yung last na ano. Teka na, lang, tabi lang may nag-play. MC Marathon sa battle ni Cripply. Proceed na tayo sa next. Wait lang. Di ko alam, season ba tawag doon? Next season. Pero, yun. Solid na season. Yung Sorry. Balik na tayo. Paawa, hindi mo kayang baklasin. Si Mindanao, ginamit mo lang siya bilang kasangkapan. Tuskan na bus, inaasa mo lang yung inang bayan. Exploitation ka mismo yung culprit. Pagtapos mong pakinabangan, di mo man lang inabutan ng tubig, di mo pinagtanggol ang kabisayaan. Boy, you simply used and abused it. Pero unfair kung wala kang second chance. Kaya sige ngayon, pakita mo. Pakinggan natin kung iaangat niya yung Bisaya sa mga sulat niya. Patunayan mong mali ako. Kasi kung hindi, di mo na madadaya yung mga nasa paligid mo. Tong peking disenyo ng Bisaya, tatak nyo sa isip nyo. Okay, ang ganda ng points na tinalakay niya dito. Inano niya yung pagiging Bisaya ni 3D. Una, tinadtad niya muna ng mga jokes. Siguro para makuha yung kiliti ng mga tao. Then sa second half, doon niya na parang binarena ng mismo yung butas na yun. Medyo lang yung ender niya. Medyo naukulangan ako. Mas gusto ko yung ender niya ng round 1. Tingnan natin round 2 ni 3D. Kung makakabawi. Yun. Pasensya na nga pala. Naputol. Nagkaroon lang ng konting aberya. Pasensya na rin sa mga nanonood ng live. Pero ito, pagpapatuloy na natin. Katatapos lang ng round 2 ni Katana. Tignan naman natin ngayon yung round 2 ni 3D. Tong peking disenyo ng Bisaya, tatak nyo sa isip nyo. Mga balot, pakinggan natin!
Oo. Ako talaga nag-appreciate, unang nagsabi sa kanya na gusto ko siyang maging kaibigan. Kasi mukhang mabait, laki ng aking tiwala. Tsaka main reason no, nakala ko isa ka ding Bisaya. Ang mga tsura mo, ano yan, pansit karton? Ang ina ka. Eto, seryoso to. Sino na nakatry magsabu dito, taas kamay? Sige na, nakakahiya naman pag ako lang mag-isa. Ayun, si Kuya Pakundo, 2 kamay tinataas niya. Personalan na? Alam niyo ba totoong pangalan nito? Alfonso Miguel. Putang ina, Alfonso Miguel. Ang angas naman. Di ba dapat MC name mo, Sword? M-I-R. Katana na lang, ha? Multiple choice tayo, game? Sinong flip-top MC ang bulol sa R? A. Harlem. B. Katana. C. Zero R. Or D. Di na dapat pag-usapan ang mga kapansanan. Ang tamang sagot, tining, 2 kayo ni Harlem na Zero R. Sayang no, ilang linya din yung nasayang dun sa sa line na yun. Medyo sablay yung lapag nung joke na yun. Pero tingnan natin, baka set up pa lang ni 3D yun. Wala kang R, edi tanggalin natin. Kung tatanggalan ng R, yung heart, hit agad panigurado. Kung tatanggalan ng R, yung race, matic ace mga kathako. Kung ang first, tanggalan ng R, sa fist agarang tinamaan. Pag tinanggalan ng R si Zoro, tsakmak, kakaanimalan. Zoo. Kung saan kahirap, doon ako magbababad. Ganon kadidikado. Ipapakita ako sa'yo na pag ako gumamit ng armas, delikado. Tsakraraga pag nagharap sa rap, tiyak-piyak, diba? Pumukhang parak sa rak na trap na rattle nang siyang magbida. Ratatatat sa brat na ransak ang karakas nag-iba. Paano tatapat sa letra repa kung saan hirap ka na? Mabubuhay ka sa kahihiyan, mawawalan ng dignity. Sana next life mong puking ina ka, maging chainsaw ka ni Tipsy D. O ano, sadya bang nanggagago? Ngayon, tong katana naman tanggalan nyo ng R. O di ba bulol pa rin, wala namang nagbago. Pero pansinin nyo, alam kong may pre-med rebuttal yan patungkol sa bulol angle. Para yung utak nyo lasunin. Huwag mo kong gagaguhin kasi kung yung arm mo palyado, paano mo ko baabrasuhin? Bilang gante, sa pagtanggal mo sa Cavite, mawawalan ka ng biyaya, maaaning tamang hinala, uulitin ang Luzon, tas gagawin kayong Bisaya. O, di ba? Inangat ka Bisaya, no? Upal, ano? Lalo na, no? Ubus na Tagalog, no? Tatagalin na Luzon, tas alam nyo ba tamad to sa trabaho? Kada linggo, nagkaka-panic attack. May naisip akong concept ng mabad trip ka, Brad. Uulitin ko yung Earth tapos Monday lahat. Sige, magtrabaho ka araw-araw. Gawa ka. San si M-Side? Eto, kasama to eh. Tandaan nyo sa Cebu? Tinanong ko ng... Sinatry niya rin mag-joke pero parang hindi talaga lumalanding eh. Di ko alam bakit. Knowing na unang laban to ng gabi ah. Eto, kasama to eh. Tandaan nyo sa Cebu, tinanong to ng crew, dine-in or take-out? Sinagot niya, Thai part. Thai part? Gago ka ba, pre? Sa susunod na tatanungin ka kung dine-in or take-out, at sabihin mo, okay lang kami. Ano, nakakapagtaka? Tignan nyo, natataranta na. Jokes na nga lang ilalamang mo sa akin, tas nagagawa ko pa. Kanina ko pa ito na-predict eh. Pansin nyo, asa na yung kalmadong katana? Ba't sigaw na ng sigaw? Biglang naging aggressive, tipong harapan, no space. Katana nga, di ba? Para maging effective, that yung laban close range, wag ako. Ika'y na-set up sa bato.
na parang binabaybas. Leon ka lang gago, ako pang Leonidas. Tatadtarin ka ng husto, ilalagay sa plastic, pagkakasyahin, isasagad. Yung kamay sa parking lot, pa at ulo sa punching bag. Iiwan ko kung saan-saan na parang nagpamanihan. Kung ano ginamit pang kitel, sarili babalandra. Makikita nyo sa crime scene yung iniwan kong katana. Matagal ko nang napredict na magbabago ka ng estilo. At yun yung sandata na napili. Pues eto katana sa katana. At yun ang harakiri. Sayang, ang ganda ng delivery ni 30, ang linaw, ang ganda ng bagsak ng punchline niya, ang ganda ng flow. Kaso yung mismong punchline yung problema eh. Parang kulang sa tama. Parang hindi umuubra kay katana eh. Kasi yun yung yun yung kaibahan nga ng style nila. Punto per punto si katana. While si 30 nag-wordplay na hindi ganun kasakit. Tingin ko yun yung yun yung kaibahan nila. Kaya mas nagiging effective yung kay katana at na-defuse yung mga baon ni 30. Sayang. Tingnan natin round 3 ni katana. Yo! Kupal din to eh. Na-predict niya daw na agresibo ako, malapit, matatamaan ko na to. Anong na-predict putang ina mo? Nagpaalam ako sa'yo. BDM kita, tinawagan kita, di ba? Anong predict? Sinabi ko. Nagagawa niya na daw yung joke ko. Tanga ang pangit ng tula. Dine in, take out, Thai part. Wag mo lagyan ng muka. Yo, alam mo kung anong ayaw ko sa'yo? Actually, madami eh. Pero itong isang ayaw kong gawain niya. Pag may gagawin kang something, kailangan lagi, puta, magwa-warning ka. Laban niya ay saki. Ngayong round, dito na natin pag-uusapan yung pame-personal mo. May estilo akong di ginamit, di mo gugustuhin. Thirding walang wordplay. Ba't laging may warning? Ang inan to, parang gago ka pre. Kung makapag-intro ka, feeling mo talaga, interesado kami. Gago, wala akong pake. May babala ka pa bago mag-bars. Panay ka kaartihan. Pero nung nagsanin mo challenge ka tungkol kay Lenny, di mo kami winarningan. Hindi ako handa sa napanood ko, buwisit ka. Magagalit ha, play ko ha. Magagawa mo naman to eh. Panoodin mo. Putang ina mo. Kanan ng mga kinakanin mo, gusto mo daw ng pangakong konkreto. Mapunta tayo kay Lenny Robredo. Ano? Ano? What the fuck, tol? Tangina. Tol, what the fuck? Kala ko ba image lang? Sabi mo sa akin, hindi ka naman talaga nagda-drugs. Anong kabatuyan yun? Masaya ka? Hindi ka nagsisi? Kahit bayaran ako ni Enigma, di ko gagawin yon. Ikaw, ginawa mo ng libre. Buisit, kadire, ang sarap mong sapakin, tol. Lahat gagawin para mapansin. Uhaw na uhaw sa atensyon. Wala ka bang ibang gagawin maganda? Kasi panay ka sa Pabibo Chong. May time ka sa Sun and Moon Challenge. Tapos, wala kang intro song. Upal. Oh, ali. Tangina, walang kanta puta. Paano kung ano? Paano kung mamatay ka bigla? Siyempre bilang mga tropa mo, bibigyan ka namin ng respeto. Sama-sama sa isang event para alalahanin mga naiwan mo na kwento. Anong ipa-play namin? Wala kang kanta. Bayad ka? Yung sanin mo yung i-demo? Ano, malungkot kami, tas yung background, mapunta tayo kay Lenny Robredo? Ang inang kabatuyan kasi yan. Kasalanan mo din eh. Kung ba't wala kang respetong matanggap. Kampiyon sa Motus na underdog. Nung sa akin sa duelo matapat. Wala kasi talagang kampiyon sa Motus. Lahat yan ilusyon lang sapagkat ang meron lang sa Motus, Jesus, tas apostol na kayo lahat. Anong nakakabilib sa pandemic battler na nag-champion sa beses? Nag-joke pa kalaban.
Sinong hindi kaya yon? Sabi nga ni Batas, doblehin mo muna para siguradong hindi tsampa yung rason. Ako 2 beses nag-champion bago pandemic at magkasunod yun na taon. In short, nagawa mo lang yung kalahati ng nagawa ko na noon. Ano? Natuto nga lang ito pumatay sa kumo eh. Wala namang kaso. Pero di mo ako pwede angasan, di mo gugustuhin makipagpalit ng pwesto sa mga MC na ay ginulpe sa lansangan. Lahat ng binangga sa akin sa kalye, tumupi. Tangin na tanong mo kay Slakwan, mas balagbag pa ako sa kalsada kaysa sa kotse ni Batman. Parang pagkantok lang yan, third. Kaatikin mo pa lang ng puki. Ka-graduate mo pa lang sa panay duklo. Normal lang sa binatang kumantot ng walang tigil. Tatayuhin mo pa yung puke kahit saan man mapatungo. Pero di ka pa nasusubok ng panahon. Madami ka pang lalamasin na suso. Iba pa din yung tito mong nahihirapan na labasan, hindi pa din sumusuko. Tangina mo! Tangina mo! Kahit may umawat, tsak matutuluyan to. Las Piñas ang aabante, siguradong finals yung patutunguhan ko. Pagtapos nito, di ba tapos? Meron pang itutumbang 3. Next year sila Carlito. Nang malaman ko na, sinusunod na ko, pugutan ko. Yun, solid na third round kay Katana. Medyo naukulangan din ako, pero mas gusto ko to. Mas pasok sa panlasa ko tong ginawa niya. Halo variety ng comedy tsaka ng mga punto na masasakit. And rekta kay third lahat. Tsaka mas napapanindigan nung delivery niya yung diin ng punchline niya. Yun yung kaibahan nila talaga eh. Yun. Tingnan natin round 3 ni Thirdy. Ayaw pa niya aminin na na-predict. Kita namang binago pa talaga. Dadayo daw ako para sa bilat. Oo, dinayo nga kitang pusi ka. Alam mo din kung saan ako nabubuisit sa'yo? Nagpo-promote ka ng ispakol, putang ina mo. Tanginang kalibugan yan sagad. Minsan inaya niya ako, avail daw kami, bintosa sa bayag. Putang ina ka. Ispakolers ang puta. Sige nga, paano mo sila mapapaniwalang hitman ka? Yung tipong may pinapadapa. Kung ultimo pagputok ng yung kargada, sa iba mo pa pinapagawa. Pero ako lang ba nakakapansin sa ginagawa nito? All 3 rounds eh. Character breakdown na may rebuttals. Comedy na may internals. Kanyang formula ang simple. Kala ko ba Katana, ba't nagtutunog pistol? Hindi lang available yung primary weapon. Kaya si boss, sa Katana na lang nag-lean on. Sige nga, life and death scenario, pipiliin nyo ba tong Katana kung available naman ang pistol? Option ka lang. At kung iisipin, ang lagay mo na tenga. Kasi kung saksakan pag-uusapan, mas pamatay yung lanseta. Pansin nyo din, ginawa niya, panay siya ganito eh. Ganto ka lang, ganto ako. Andito na ako dati, andito ka pa lang. Diba ang yabang? Tintang na atang? Tila ba Ant-Man nagmamalakit ng mamaliit sa gitna ng laban? Pwes sa aking pakay sa Katana'y gawing alay, idunselya. Walang cheap shot, malakita, pag nag-disback, pedophilia. Eto simple, hatog baseball, pagka take off, di mo kita. Kada airstrike, shadow boxing, pag lumanding, Hiroshima. Nagdrama din to eh, ako lang daw. Hindi ko alam anong problema nung ano. Maganda. Gusto ko to yung sa third round niya, yung mga setup niya, tsaka punchline niya. Nagdrama din siya eh. Nagsasangla ako ng silver para pang kota. Oh, talaga, tropa? Nagsasanla din ako, tol, para pang... Basta. Siya daw si Hades. Tas ngayon, siya naman daw si Jesus. Weirdo, di ba? Nagpakilalang tagapagtubos, tapos lines, nagsasangla. Paliku-liku na yung disenyo, gago, bisto kita. Nag-iiba structure ng Katana, nagiging Kristo bigla. Kung ikaw nagturo sa gorilla kung paano gumanto, pwes ako magtuturo sa'yo, sa pulis tang ina mo. Anong sasabihin mo? Nagpapanggap lang ako na adik para may mga iba to? Tang ina mo, anong tinitingin-tingin mo dyan? Gago, asit ako!
Eto na pala yung gorilang may buntot. Ganun pagsayan. Ideyang napipisel. Ano susunod? Ikaw si Monkey D. Luffy? Suntok ay Matic DN? Kahit Monkey King, walang panama. Sa matang nagdidilim. Kahit anong monkey ka pa, ako Monkey Kitel. Babahag kanyang buntot. Malabong lumusot. Sige, kapit ka, G. Di na rin naman bago sa inyong makakita ng unggoy na sasabit sa tree. Isasaksak ko yung ginanon puta. Sinaksak ko yung katana, ginanon pag-ikot. Ang hirap hugutin lalo't binaon ko na sa limot. Pahalin tulad ko to sa Titanic, Ocean Gate. Yun ang imahe mong nabuod. Hindi nakakagulat ang iyong pag-angat, pero historical ang paglubog. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama? Mapasunod ang mga yan at agad kang tatawanan. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama? Bawat bersikulo't berso ay agad mong nahulaan. Lahat kaya gawin ng Diyos, tama? Sambahin, tingalain, palakpakan ang karamihan. Pero may isang hindi kayang gawin ng Diyos. Yun ang iligtas kanyang sarili sa nakatakda niyang kamatayan. Solid. Props sa sa mga wordplay ni 30. Props sa mga creativity. Solid yun lahat. Unique, original. Yung iba ngayon ko lang narinig, yung iba play out na pero nagawa niya pa rin ang sarili niyang rendition. Pero iba kasing sandata ni Katana dito eh. Andito si Katana para saktan siya, para patayin siya, while feeling ko yung kung ganun yung baon ni 30 na parang alam mo yun, parang for the show, for the art itself siya. Mas ibibigay ko talaga yung mas makukuha ng panlasa ko yung pangpatayan. Yun lang yung para sa akin. So all 3 rounds binigay ko ay Katana dito sa laban na to. Personal preference ko yun, personal preference ko, gets ko kung may boboto ay 30 dito kasi sobrang dikit ng laban. In terms of the style clash, nasa na lang talaga, nasa panlasa na lang talaga nung mag-judge dito. Tingnan natin sino nanalo. Solid. Left top, second side, 14. All sa buhay tournament battles tayo ngayong gabi. Mag-ice pang beses para kay 30 at Katana. Yeah. Trap sa dalawa. Shoutouts din nga pala palagi, Motos Battle League. Shoutouts sa inyo. At buong gabi masasabi ko yung kung sino panalo makakalaban yung susunod. Ang Batang Murado 4-1 mga kalaban, ang panalo sa Carlito first article Clipted. Magingay para kay Katana. Ano boto? Magingay mga kalaban, ang Batang Murado 4-1 mga kalaban, ang panalo sa Carlito first article Clipted. Magingay para kay Katana. Either way yun, kita nyo naman, kahit kanina yun. Agree. Nasaan na lang talaga panlasa ng magja-judge. Which is sa akin, kung nandito ako ngayon, kung judge ako sa laban na to nung gabing yan, ang boboto ko si Katana dahil mas natripan ko yung direktang atake niya na pampugutan talaga ng ulo. Kahit kanina yun, kahit saan niya pwede yun. Shoutout lang ako, syempre sa Black Manila, Casa Coco Amadeo, Boss Jimmy Shop, Celebrity Home Massage, Damak Tattoo, Sabunan natin G Sabis, The Joint Espresso and Tea, sa mga tropa natin dyan, Real Jokes, Ilya, si Vicente, Linya, tropang Admiral, Team Spa, Jassy, Salamat Peter Dimet. Yun, syempre gusto ko din i-take yung opportunity na to na humingi ng sorry sa mga kapatid natin dyan Muslim na na-offend sa huli kong sinabi. At sana tanggapin niyo itong paghingi ko ng sorry. Ayun, maraming salamat and huge respect sa kahit anong profession, religion, o kahit anong hassle. Maraming salamat Ayun, salamat sa suporta. Bawi tayo next time. Saludo sa iyo, 30. Saludo ay 30, saludo. Ayun, ito ko si Katana.
Para sa akin yung round 1 nila, tabla. Kasi parang mas maganda yung paglalaro ni Katana sa angles. Tapos yung style ni 3D, kumbaga medyo may laban-laban naman sa kung paano yung round 1 nila. Pero round 2, rebattles, mas wala kasing rebattle ni Katana. Tapos mas malago yung style ni Katana doon. Tapos yung round ni 3D, medyo mahaba. Kumbaga medyo may mga dragging parts. Tapos kay Katana, kung paano siya magbaon ng mga angle, maganda naman. Though parang hindi naman sila sobrang parang bibigat, pero ang ganda lang nung parang kulit sa utak nung ginagawa ni Katana. Tapos sa round 3, ganun din. Mas lang talaga. Ewan ko kung parang subjectivity na ganun yung pagpili ko ng boto. Pero punchline wise, mas merong kumbaga mas may array yung kay Katana Tama. Sa round 2 tsaka 3. Kaya binigay ko sa kaning round 2 and 3. Round 1 tabla, pero solid na laban yan. Motus Boys, congrats. Yun din, tama si Vitrum. Isa din na maganda kay Katana is yung mga angles na tinalakay niya. Yung parang mas masakit yung mga anggulong napili ni Katana na pang-atake against kay 3D. So, rap yan. Bale, binoto ko si Katana. Binigay ko sa kanya yung round 1 tsaka 3. Yung sa 2, pwede sanang sobrang dikit nun. Pero props kay 3D kasi may flavor yung mga banat niya, meron siya mga flow ganun. Pero sa tingin ko lang nakuha ni Katana yung panalo para sa akin kasi mas effective na nadala niya yung style niya kumpara kay 3D na magaganda nga yung mga banat niya pero minsan may mga punto na parang yun dragging na nga kaya yun binoto ko si Katana. Siguro piling nga pala binoto ko si Katana. Bali, siguro yun yung mga battle na tingin ko hindi na siya para i-judge round by round kasi kada round nila talagang ticket lang. Agree. Bali, binoto ko si Katana based on mas gusto ko yung naging mga pagtimpla niya sa round niya. At kino-consider ko rin kasi tournament to, yung mas mahabang mga rounds ni 30. Medyo tingin ko lagpas yun sa 3 minutes. Tapos, si Katana do, di ko alam kung medyo lumagpas din siya pero tingin ko mas mahaba yung mga naging rounds ni 30 at dahil tournament yun, tingin ko binawasan ko siya ron. Tapos yun, mas nagustuhan ko lang yung pagbalanse ng mga round ni Katana. Though malakas talaga si 30 sa laban na to. Sadyang may kailangan lang manalo. Katana. Tama. Yun, Espero, Tacoma Motos. Round 1, okay naman yung pinakita ni Katana. Siyempre, in-expect natin na i-improve talaga siya. Nakita naman natin yun. Naramdaman ko rin na pang sa buhay na rin talaga. Kaso yung round 1 ni 30, yun, nakapag-rebat siya yung dalawang rebat niya, pasok sa akin yun. Tapos, para sa akin, complete package yung naging round 1 niya dahil din dun sa naging flow, yung flow niya, tas yung mga laro niya. So, binigay ko yung round 1 kay 30. Sa round 2, mas pasok naman yung mga rebat ni Katana. Para sa akin, mas effective din yung mga naging personal niya dun Ang hirap din timbangin kasi nung per round kasi mas simple sumulat si Katana. Mas simple yung dating Mas simple yung dating na sulat ni Katana, mas may laro naman yung kay 30. Nadja-justify nila yung mga punto nila. Pero para sa akin kasi mas kumukonekta yung kay Katana dahil nga mas simple. Hindi naman porket mas simple o mas engrando, may mas madaling sinulat doon. So yung round 2 binigay ko siya kay Katana. Tapos yung flow din doon ni 30, para sa akin mas malakas yung flow niya nung round 1 kaya mas naging maganda pa rin yung sa round 1 kasi yung round 2. Tapos yung round 3 yun, para sa akin kay Katana na talaga yun, tapos nawala na masyado yung momentum nung mga lanes ni 30, parang nagiging redundant na siya yung sa pandemic. Parang ganun pa rin. Tama, kaya, yun. 2-3 Katana, round 130. Yun din yung kaibahan nila na parang umiikot yung angulo ni 30. Tapos si Katana, tama si Hespero na mas simpleng napapakita, mas nasasabi ni Katana ng simple yung gusto niyang sabihin. Mas madali niyang mas madaling nare-receive ng crowd yung yung lines niya. Yun, binoto. Ako lang mag-isang bumoto kay 30. Hanggang dulo, feeling ko, sobrang dikit niya para sa akin. Round 1, ayun, sa maraming mga factor, nagkama pa ako sa alos dikit yung 1 and 2 nila. Tapos yung 3 na lang din siguro. Hindi ko nga kung yung mga gaganda na rin kasi ng mga linya ni Katanas, siguro ang pinaka nito, mas effective yung mga linya ni Katana. Aligaga si Casper. Pero mas maraming binabato si 30 na tingin ko na naging factor sa akin. Okay. Yeah.
Ano na lang talaga, preferensya na lang talaga ng kung sino magja-judge. Again, 4-1 na boto, hindi siya sweep, which is understandable. Good luck kay Katana sa sa parating na laban niya sa Vuelta Balentong 12 or 12 ba o 13, hindi ko na alam, basta sa Vuelta Balentong ngayong September 21, kalaban niya si Saint Ice. Grabing laban yung paparating na yan. At kay 30 naman, ano nga bang next kay 30? Kasi consistent naman siya sa performance, pero hindi consistent yung resulta lagi ng battle niya. Like, nananalo siya din natatalo, nananalo din natatalo. Feeling ko, magandang itapat sa kanya is isa na namang up-and-comer. Isang up-and-comer na din, parang possible na din, rising star, kumbaga, and kailangan niya matalo yun para ma-maintain niya yung spot niya dun sa liga. And kung matatalo niya yon, siguro isa pang mid-tier MC, then from that, mas makakaalago siya sa kung sinong pwede na siya makakuha siguro ng bigger names after nun. Siguro mga dalawang consistent na performance or panalo, yun. Pero yun, salamat sa mga sa mga nanood ng episode na to. Again, pasensya na sa mga nanonood ng live na putol. Pero yeah, kita-kits tayo sa susunod na episode.